the game. It's a rich thing. Hello everyone, I'm Ron Moreno, the Minimalist Cyclist, and this is Behind Pedals. Today, meron tayong guest sa pinaka-iconic na, di ba? Iconic sa Philippine cycling community. Kumbaga, para sa akin, itong guest na to, kung hindi mo siya kilala, yung passion mo sa cycling is hindi pa ganun ka-intact. Pag cyclist ka sa Pilipinas, kilala po tong taong to. Before pandemic, content creator na tong taong to. And ako noong time na yon nagre-race ako. Ito nagko-content na. Kumbaga kilala ko na siya. And now, yan, hindi ko na-expect na magkikita kami or mag-uusap kami dito sa podcast na to. And gusto ko rin malaman yung kung ano deeper tungkol sa kanya bukod sa cycling. Let's welcome Jer Victor. Thank you so much, Ron. Thank you for having me here. Nabalita ako may pagkain kaya pumunta na. Food trip lang talaga. Food trip lang to sa kwentuhan. May papizza si Ron Moreno, kaya agad-agad ako pumunta. Saka it's a very nice opportunity na mapunta rito or ma-invite dito sa podcast na to para ma-impart yung knowledge and yung mga pwede nating matutunan ngayong gabi ito. Sa cycling. Pwedeng onting lang, parang background lang about kay Jer Victor. Ayan. Okay, background. Jer Victor, yun, nagsimula ako cycling. So, it's been a decade. 2013. Tagal na, grabe. Grabe. Yun, and nag-start as a hobby. Tapos, ginawa ko siyang means of transportation to and from work. And at the same time, recreation na rin. 2013 yun. 2013. Nag-start ako bike tour 2015 pa. Tapos, 2016. Pero nung time na yun, para yung mga papasyal-pasyal lang, more on pang fitness lang. Kasi parang yun yung time na sobrang stress ako sa work at kailangan ko magkaroon ng something para outlet mentally and at the same time, mas maging fit physically. And then, na-influensyahan ako ng mga katrabaho ko. Yung mga katrabaho ko nun, fixie riders dati. Nag-fixie ka din? Nag-fixie ako eventually, pero ang una kong bike is mountain bike. Yung una kong nabili. Okay. Kasi ang katwiran ko noon, hindi usual na, malubak sa Pilipinas, kailangan ganito. Kailangan mountain bike. Kailangan may suspension. May suspension. Tapos nung nagkaroon na ako ng motivation na mag-bike to work, yun na, bumili ko ng fixed gear as a secondary bike para yun yung idadala ko sa office and at the same time, ma-park sa labas. Para hindi siya ganun kagandahan, pero kumbaga, okay lang sa akin kung may mangyari sa bike na yun na kunwari manakaw or what, at least di ba may extra pa ako. Tapos tuloy-tuloy na yon yung pagbabike na yon. Tuloy-tuloy na yon. Nagkaroon lang ng mga challenges in the middle, like mga injuries yan, and nagiging busy, pero generally in that span of period talagang sunod-sunod, especially post 2016 mas naging consistent na talaga ako. Ayun. So, nung sa pagbabike mo simula nung 2015, 2013. Yung 2013 yung start, tapos 2015 yung talagang sa buong pagbabike mo, parang ano yung parang hindi mo makalimutang parang challenges sa cycling? Challenges, actually marami talaga Pero very significant, saka yung talagang turning point ng buhay ko yung na-injure ako sa isang karera. Yung sumali ako noong 2017 sa isang cross-country marathon. Ito yung sa Nakar. Sa Nakar. Nandun din ako noon, nag-join din ako. Ayun, sayang pa tayo magkakilala nun. Pero yun nga, parang first 20 kilometers pa lang nagkaroon na ng accident. So anong nangyari, nag-overshoot ako. Nawalan ako ng preno, palusong, and alam naman natin, sobrang loose, gravelly, tsaka sobrang rattly nung section na yun. So hindi nag-engage yung preno ko, humampas yung kalahati ng katawan ko sa paanan ng bangin, I lost consciousness. Pagkagising ko, parang nire-revive na lang ako at sobrang sakit ng kalahati ng katawan ko. And yun na-paralyze ako nun yung left arm. Kaya ngayon, hindi siya pantay. Tagal na recovery. Hanggang ngayon nga, tinatry ko pa rin. Masakit kumikirot siya, Yeah, 24 hours meron tong pain from here, pati sa thumb. Kasi nabalita, nung nag-race nun, bilang basta mag-U-turn na ako noon Tapos bilang nabalita, si Jer Victor na aksidente, parang gano'n. Parang not sure, parang nagvo-vlog ka na noon no? Tama ba? Nagvo-vlog na ako noon, pero pa lang Parang nag-start pa lang. Nag-start pa lang yung repository na kaya ako nag-upload sa YouTube para Parang memories. Oo, parang ganun. So parang naalala ko, sabi, uy, may na-aksidente. Sabi ko, ganun ba?
Tas basta parang during yung mga race na yun, laging may na-aksidente. Nung after mo, may nalaglag dun sa tulay. Sa tulay. Yun. Nga eh. Diba? The year after. Grabe yun. Yung year na yun, yung may nalaglag sa tulay, binisita ko yung yung crash site. Parang lang closure. Tapos ang ginawa ko nung time na yun, dala-dala ko yung helmet ko na split sa dalawa. Basag yung helmet ko yun eh. Yun, doon ko tinapon yung helmet ko eh. Sa basurahan dun sa resort. Hindi ka naman antong doon, nag-CT scan ka. Clear naman. Okay naman yung CT scan. I think that was twice. Tapos mga 3 beses ako na MRI just to make sure. So yung before at saka yung during nitong therapy. Okay naman, nagkaroon daw ng hairline fracture sa cervical spine. Pero napektuhan yung nerves ko, yung C5 and C6. Which is extremely lucky, sabi ng doktor, kasi yung ibang part ng nerves na yun, nagko-control din sa diaphragm ko. Buti hindi siya naapektuhan, kundi hindi ako makahinga on my own. Grabe. Grabe pala yun. Ang lala. Malala yung... Ako marami rin akong crush na nangyari, pero yung sa'yo matindi talaga eh. Ayun. So, blessing lang din. Pero ang tagal mo sa hospital nun? 1 week. 1 week. 1 week. Pero yung recovery, inabot ako ng mga 9 months. 9 solid months. Ngayon, ang sabi ng doktor, paglabas ko ng ospital, wag muna magbabike, wag munang physical activity, pahinga ka muna. Anong ginawa mo? Pagpasok ko ng bahay, piniga ko agad yung preno ng bike. Ay, hindi pa pwede. Wala. Yun. Pero against the doctor's advice, nagbike pa rin ako a few days after. Para lang may physical activity kasi ang hirap eh. Ang hirap pag recovering ka tapos wala kang kilos. So ginawa ko, sinasampay ko yung kamay ko sa handlebar. Tapos magbabike lang ako around sa amin. Para lang may movement. Grabe. Tapos after nung accident na yon, may nagbago ba kay Jer Victoro? May nagbago ba? Paano ba? Ang naging prinsipyo ko sa pagbabike nun, though alam ko busy tayo, hindi natin mamimit lahat ng schedule natin, pero as much as possible, ang sabi ko sa sarili ko, kailangan ko magbike kasi it might be my last anytime. So, kung kunwari nakapunta ako sa lugar na yan, or nakasali ako sa isang event na yan, I consider myself fortunate na part pa rin ako nun. Kasi pwedeng yun na yung huli. Kagaya nung nangyayari dati, it might have been my last, pero nabiyayaan tayo ng magandang recovery. May binago ka? Yung, di ba, iniisip mo lagi parang last na yon, parang ganyan. May binago ka ba sa, ba yung routine mo or yung attitude mo, may binago ka ba? Wala namang nagbago. Lang, parang mas maingat na ako. Mas maingat ka na. Lalo sa mga lusong. Kasi nandun yung trauma sa lusong. Pero ngayon, nag-gain na yung may confidence naman. Pero not as much na yung kagaya dati. Kumbaga, mas maingat ka na. Okay. So, dun sa buong pagsa-cycling mo, sa pagbabike mo, ano yung parang, gusto mong, parang yung natutunan mo sa, di ba, ang tagal eh, 2013 hanggang 2020, 10 years na, di ba? Sa duration na yon, ano yung parang natutunan mo na gusto mong i-share sa mga ibang cyclists? Parang shortcut na sa kanila? Na parang, pag yung knowledge na yun or yung i-share mo sa kanila, pag nalaman nila yun, ang laki nung matitipid nila na yung kumbaga hindi na nila kailangan pag-aralan pa. Okay. Para sa akin yung yung sa skill sa cycling, you can learn it on your own kasi madali na yung access ngayon sa information eh. May YouTube, may mga tutorials online, you can cycle on your own and figure it out on your own as long as nagbabike ka. Ngayon, hindi naman ako yung masyadong technical kagaya ng mga VO2, FTP, mga ganyan. Pero just para sa akin talaga kailangan hindi mawawala yung fun factor pagdating sa pagbabike. Kaya tayo nagbabike to have fun, to somehow escape yung pagod natin, yung stress sa trabaho, etc. sa pag-aaral. Pero nandyan yung kung paano natin tinitake yung challenges parang sa buhay. Yung mga ahon. Sobrang hirap. Hindi natin alam kung bakit, di ba? Nagbabike tayo para pahirapan yung sarili natin. Pero we enjoy it. Especially yung sa top. So parang sa buhay din it's a process. Na nagtatrabaho tayo, kumakayod tayo, we try to earn as much as we can hanggat kaya natin, hanggat malakas tayo kasi yung reward para sa atin sa huli. Yun yung parang metaphor na makikita ko sa cycling. Pangalawa naman is sa mental health natin.
When I'm happy, I cycle. When I'm sad, I cycle. And meron siyang epekto Yung pwedeng, it might be the endorphins, might be the, yung mga hormones na yan, na nakapag-carry on sa atin. Though, syempre, pagdating sa mga challenges sa buhay na nakaka-apekto sa atin mentally, it's not the answer, but it helps. It helps. Na somehow meron tayong karamay, yung dalawang gulong na yan. Tsaka minsan yung, di ba, pag may problema, pag nag-bike ka, mawawala. Kasi kailangan mo mag-focus sa daan. Focus na sa daan yun nga parang briefly. Para meron kang concerns Pero yung time na yun, alam mong kailangan mo siya, pero masaset aside mo sa moment na yun kasi focus ka dun sa pagbabike. Yan, ang ganda. And then number 2 naman is, choose your friends wisely. Masarap mag long ride, masarap mag solo ride, pero mas may enjoy mo to pag meron kang kasama. And quality yung mga kaibigan na makakasama mo. And I just realized this recently na yung kalidad ng cycling hindi lang dahil sa maganda yung bike or maganda yung lugar na pinupuntahan, pero yung mga nakakasama mo rin. Tsaka yun nga yung parang, kasi di ba syempre ang tagal mo na nag-bike di ba? Iba't ibang groups na yung nasa liga mo. Di ba? Syempre may mga groups na may problem, pero pwede naman palang merong group or circle at hindi group. Circle lang na ang sarap ng pakiramdam na pag nagra-ride ka. Yung wala kang iniintindi. Wala, talagang diba? Fun lang. Ang topic nyo is cycling. Ang pinag-uusapan nyo is yung mga ruta. Walang chismis, walang nega. Talagang yun lang talaga. Walang sisihan. Walang sisihan. Uy, nalaspag kami, parang re-reklamo pa. Yung gano'n. Parang kasalanan ko. Di ba? Di ba may mga gano'n. Yung mga early, ewan ko kung nag-exist pa yung yung mga ganong group or circle. Pero sa akin, okay na ako ang dami ko rin group pero sa akin okay na yung mga circle ko ngayon Siguro meron pa rin. No? Meron pa rin siguro. O baka nakalabas lang tayo dun sa Baka. Nabudol ako. Grabe hindi ko sabi. Tapos parang naplatan ako, hindi mo kami tinulungan. Yung mga ganun. Di ba? Yun nga Yung mga regular na which is nakikita ko yun sa mga new group or new cyclist Diba? Doon ko siya na At ito pa, na-mention mo ngayon ang flatan. Isa pang maganda natutunan sa pagbabike is yung pagiging self-sufficient. Yan. Pag nagbabike, kailangan talaga, you always have to assume na walang tutulong sa'yo. Na pag na-flatan ka, nagkaroon ng aberya sa bike mo, alam mo kung paano ayusin yung tools. Ay, yung bike. Yung bike. Na on your own. Kasi what if naiwan ka or nauna ka. Diba? At least, kunwari, na-flatan ka, madali mo maayos yung bisikleta mo. Tsaka na hindi pwedeng parang sisisihin mo yung mga kasama mo na hindi mo tinulungan. Parang ganon. Kanya-kanya talaga. Maging thankful ka na tulungan ka. Pero pag hindi ka naman tinulungan, hindi mo pwedeng, para sa akin hindi kumbaga sarili lang natin yung pwede nating sisihin. So pag tinulungan ka, edi thankful. Tsaka yun, post mo na sa, i-TikTok mo na sila. Pang trip lang. Kanina about cycling pa yung topic natin ngayon. So may last 2 question lang ako for cycling. 2 questions. 2 questions. So yung first question is, sa buong pagbabike mo, ano yung pinakamahirap na ruta or ahon na di mo makakalimutan? Okay. Actually, sa dami ng inahon ko, sa dami ng naranasan, too many to mention talaga. Pero ang di ko talaga makakalimutan, para saan? Blackwall. Yeah. Kasama ko si Coach A nun, yung Blackboy. Kasama sina Bumble Bike, sina Kuya Popoy. Si Jepoy Blackwall din Ang ginawa ko nun, nag-mountain bike ako Para sure ball. Para sure ball. Kasi pag nag-road bike ako, baka talagang una, madulas. Pangalawa, baka mabitin ako sa gear ratio, magtulak ako. Ang hirap talaga. Parang, at saka isa pa, pangalawa pala, parang feeling ko, pantay sila mabato. Yung Revpal backdoor. Yung mabato. Yun, grabe yun. Doon ako nakaramdam ng 27% gradient. As in, kitang-kita talaga sa cyclocomputer na 27% pumalo, nag-spike. Sa akin parang nag-30 plus yata doon. Meron yung isang... Yung inner. 30 plus. Grabe. Yan. So, Blackwall, guys. Kumbaga, yung mga hindi pa nakakapunta ng Blackwall, sama nyo na sa checklist nyo, tsaka yung mabato. Yan. Life-changing. Life-changing. Ayan. So, yun yung isang question. Then, the last is yung sa buong pagbabike mo, ano yung pinakamagandang lugar na napuntahan mo?
Ayan. Ako, Sa dami, ha? Dami. Mm. Ang hindi ko makakalimutan, recently yung sa Sagada, Sagada. along the way papunta sa Sagada, yung mga bayan in between, makikita mo kasi talaga yung mountain range nag-unfold eh. And then before nun yung sa bago magbesang pass sa may Cervantes. Yun. Medyo green eh. Pero kasi may isang bundok doon, ang tawag sa kanya is Mount Vagina, parang ganun. Yun, kasi may hiwa sa gitna. Pero pag nakita mo sa map, yun talaga yung pangalan niya. Pero ang ganda talaga niya. As in green na green, tapos blue na blue yung sky, green na green yung paligid. Na-video yan, na-video. Nasa video yan, yung pinaka-recent ko na upload. Ang isang nakikita Grabe. ko lang na problema pag sa video, iba yung itsura niya pag nakikita mo ng personal. Tapos pag binidyo mo, hindi niya makuha yung ganda talaga nung... Totoo Tama yun. ba? Ang hirap i-justify sa video, yung nakikita ng sarili mong mata. Oo. Pangalawa, pag sobrang nagagandahan ka, hindi mo siya mabibidyohan. Yun. Parang wow, ang ganda. Ayun nga pala, kasi ang hirap pag nagra-ride ka at gusto mo enjoy yan. And pag nagva-vlog ka minsan, may work factor eh. Na parang, kukunan ko ba to or enjoyin ko yung moment? May ganun eh. Lalo sa mga trail, no? Ganun din. Lalo sa trails. At ang hirap mag-shoot sa trail. Mostly kailangan naka-mount. Ayan. So yun. So yung parang kailangan ko yata pumunta ng Sagada. Sagada ang saya, as in. As in. Tsaka, yun. Kaya rin naging special yung ride na yun kasi hindi siya yung Halsima Highway Banawe na ruta. Nanggaling kami Besang Pass sa Ilocos Sur. So parang, tumagos kami pa ganun. Sa kabila. Sa kabila kami. Ayun. So yun, yung mga highly recommended na lugar. Sagada for magandang view. Yes. Yung pinakamahirap na ruta, Blackwall. Marami nang nagsasabi ng Blackwall. Kahit sa north ba? Kasi hindi ako masyadong ma-north eh. Sa Blackwall norte, pa rin. Blackwall pa rin. Mostly patag, tapos hindi ko pa rin kasi natatry sa Umiray eh. Sabi masakit daw kasi dahil sa putek. Oo. Yung sa Dingalan to General Nakar, yung sa eastern part, panorte. Hindi pa. Oo. Pero malalaman natin pag na-try na. Okay, sige. So, yun, tapos na tayo dun sa tungkol sa usapang bike. Ayan, so ano naman natin ngayon yung second part ng podcast natin, Behind the Pedals. Kaya nga Behind the Pedals, yung ibabaw tsaka yung ilalim. So, yung ibabaw is the cycling and then yung ilalim, yung mas deeper or yung profession ni Yan. si Sir Jer Victor. Yan. Basta wala love life. Love life. May isama pa natin love life dito. Ay, naka-live ka dyan. Yari tayo dyan. Tingnan mo nga, may baka may nagtanong na. Si Jess Moreno, shout out. Yun o. Ian Insigne, sabi niya, shout out po sa Ian Howe. Hindi po si Ian Howe. Kasi ang kwento dyan, meron may video si Ian Howe. Sabi siya daw si Jer Victor. Napagkamalan ko. Si Ian napagkamalan Jer Victor. So ngayon naman, si Jer Victor, si Ian Howe. Ako naman, kay si Mangyan TV. Si Mangyan, si Louie. Mangyan TV, sabi ko, hindi, Mangyan lang po. Anyway, plug ko lang. Sige. Ayan. Speaking of Ian Howe, magkasama kami sa Sunday. Ngayong Sunday, sa October 29, magkakaroon yung Spider ng Hallowheels. Yan, yung costume party ng Spider. Anong oras to? 6 p.m. 6 p.m. sa... Onwards. Sa SMDC Sun Mall. Sa may Welcome Rotonda lang yon yung condo doon. SMDC Sun Mall. Yun, yung mall na may condo. Basta doon lang sa bilog yun, Saan sa yun? Rotonda. SMDC? Sa Welcome Rotonda mismo. Sa QC. QC. Okay. QC. Yung boundary ng... diretso niya, Espanya. Yun na yun. Sarap sayang may kami. Trick or treat ng mga baby, kids si na. baby. Sayang. Ayun, Pero next time. Family first. Ganun talaga. Pero yung mga walang walang lakad, join na kayo Spider. Yan. Makikita kami na costume. Okay. Hindi na ako One Punch Man. Sobrang na. Sobrang halata na yun. Obvious na. Happy Halloween, sabi ni Harley Seming Martin. Yan. Yan. Sorry kung hindi ko nababasa ibang shoutouts kasi malayo. Lapit mo na lang. Focus tayo sa Focus tayo sa podcast. Ayan. Okay lang. Ayan. Sige. It's not a game, it's a rich thing. Right. So, ayan. Nasa second part na tayo ng Behind Pedals. Alamin natin ngayon kung ano bang
Ay, kaway-kaway. So, alamin natin ngayon kung ano yung pinagagawa ni Jer Victor pag hindi siya nagbo-bike or hindi siya tama ba? Ayan. So, ano ba ang ano ba pinagagawa ni Jer Victor? Ano bang profession ni Jer Victor? What is your profession? What is your profession? Marami talaga akong pinagkakabalahan yun. Parang ilan ba trabaho ko ngayon? 4 yata o 3? Pero ang full-time ko ngayon ay I'm a marketing specialist and a social media manager for a bike company. Yan. And then digital marketing specialist din and host sa isang event organizer. And sideline ako ng hosting pag nakuha. So for bookings, PM me. Yan. Ayun. So matagal ka na dun sa yung profession na yan, yung marketing. Marketing dito sa bago kong work nung February lang ako nag-start. Bago lang. February lang. Yes, wala pa ako isang taon. Okay. Pero before, yung mga previous? Mga previous, ang background ko dati hindi pa sa marketing more on back office ako Yan, ang dami. Nag-BPO ako, nag-shared service, nag-underwriting, nagpunta pa ako sa insurance dati, finance. Pero ngayon, mas na-enjoy ko talaga marketing kasi yun naman yung talagang inaral ko. Yun yung course mo, no? Yun yung course ko dun Communication arts, tapos doon merong integrated marketing communication. So, na-inline na siya. Sarap ng course mo. Saan school yan? Saan school? Sa Letran. Sa Letran. Arriba Letran. Letranista. Ayun, no? ABCom Arts. Tapos, yun lang magastos. Gastos lang. Puro shoot. Pero doon, di bukod pa doon sa marketing, tapos content creation, syempre, rin siya, profession. Sa akin, profession siya kasi ang hirap. Mahirap Actually. Mahirap. Noon na I'm doing it for fun, pero pag naging sobrang busy at marami ka ng work, ma-realize mo, ang laki ng kinukuha niyang time Wala. Kaya sobrang hanga ako sa mga content creators din na lalong-lalo na yung ginagawa yan na full-time. Kasi talagang lahat pre-production, yung shoot, lalong-lalo na pagsiklista. Paano ka makapag-conceptualize ng story at the same time umaahon ka? Di ba? How do you make it interesting? Habang nahihirapan kang isipin yung sasabihin at the same time hinihingal ka. Tsaka pare-parehas lang yung ride di ba? Parang ano yung end nung story. Paano yung flavor na sa'yo at saka paano mo ma-hook yung audience nang hindi lang yung puro hingal mo yung maririnig. And then, yung pinaka work doon is yung editing. Sobrang yun. Yung editing sobrang hirap. Meron akong mga videos last year pa. Aabutan na ng anniversary dyan sa computer ko. Di ba? Sigurado meron ka rin ganun. Meron. Marami. Ayun na naging mas busy, dumating sa point. Yung kami, ano nga ba yun? Yung sa may Kalawis, sa may Rizal. Yun, inabot siya parang birthday ride yun nung tropa ko na isa. I-upload ko na siya, magbe-birthday na ulit siya. Meron din ako yung kay Mang Kalas. Yung last year. Yung magkakasama tayo. Yung 111. Hindi ko na siya na-upload. Hindi ko na siya na-edit. Di ba? Meron din ako yung parang yung Pro. Nakita rin tayo sa Pro Ride. Sa Pro Ride. Yun. Meron din ako doon. Hindi ko Mag-Pro Ride na ulit next year. Parang siguro mamimili ka ng ng parang ano ba yung minsan yung feel mo na minsan may ganun or minsan na-experience mo ba yung nag-e-edit ka tapos during the process parang hindi ka satisfied. Parang ipuputulin mo na lang siya, hindi mo na siya nangyayari talaga parang walang dating para sa'yo. Pero ang hirap ang ironic doon, pag pinag-effortan mo talaga siya ng todo. Not that I'm into the dami ng views, pero makikita mo kasi sa engagement, saka sa reach na parang ang baba niya. Pero pag yung mga offshoot lang na bigla ang upload, sila yung mataas. Diba? May ganun. Yung wala kang kwenta-kwenta. Yung mga walang kwenta. Sige, upload ko na nga ito, bahala na. Yung pa yung mataas. Kaya nga ako ngayon pag nag-edit, kailangan minimalist edit lang. Yun, shoutout kay Jepoy Tuason, Trip ni Jepoy. Jepoy. Sarap kaya mag-vlog tapos hindi upload. Sabi niya. Oo nga. Kaya share ko yung live pala sa nakakalimutan natin. Okay, we're live right now. Nandito tayo sa Behind the Pedals, ang podcast ni Ron Moreno, The Minimalist Cyclist. Tayo naging guest dito sa episode 2 or episode 8, di ba? Last episode of season 1, magkakaroon ng season 2. After nito, season 2. Sino season kaya yung 2 mga magiging guest? Every 8 episodes, parang ano ba yung difference ng season 1, season 2, season 3?
parang kailangan may babaguhin ako. Actually, ito parang iba na to yung parang pa season 2 na to eh. Kung napanood niyo yung mga episode na mga nauna, ito iba na to. Medyo pa season 2 na siya talaga. Ayan. Okay. So parang ito ni parang pa-transition. Oo, transition. So iba na. Yan, katulad yung background, iba na. Dati parang painting lang na, basta may mga changes. Ang ganda nga ng set mo eh. Ito ako. Pagpasok ko pala dito, wow. Parang, professional. Parang sa ibang, alam mo, sa building eh. No? Galing nga. Sabi ito niya, Harley Selling Martin, pinakamahirap na rin yung mahirap ride for valor, pero bawi nung pagpasok sa kapas, daming sumasaludo sa aming mga sundalo na finishers. Naalala ko yan. Yung ride for valor, kasi ako yung nag-host nun. Yun, basta yung sa exit point Bataan nun. yan, no? Bataan. Sa Bataan, kilometer 0 to New Clark City. Pero ito sa Kapas Tarlac, dun sa may monument. As in lahat pumapalakpak yung mga sundalo nakasaludo kasi in commemoration sa Philippine Independence natin saka sa yun. Ulitin ba yun? Ulitin? Sa Death March. Ulitin yun next year. Yearly yun. Yearly yun. Okay. Sana maka-join. Yun, sige. Kanina yung profession, yung marketing nga. So ito yung parang bago ngayon dito sa podcast. 'Di ba? More on cycling and profession. So ngayon, ano naman yung naidulot na maganda ng cycling doon sa career and profession mo? Yun yung next Sa akin kagaya sa karamihan ng mga work natin, we have to always be on our toes. Na pag nagkaroon ka ng hint of demotivation or hint na parang walang gana, maapektuhan lahat eh. And pag nagbabike ka, lalong-lalo pag before work, physically and mentally, ang laking contribution niya eh. You're more efficient, hindi ka nalilate, lalong-lalo na yung mga nagbabike commute. At saka, how you respond to adversities. Para maihambing natin yan sa ahon eh. Na tutukod ba ako dito o itutuloy ko? Meron akong extra gears. Meron ako ng resources na magagamit ko. Physical resource, my energy, and at the same time, my gears to back me up in this climb. And ganun din sa trabaho. Na yung mga kailangang gawin para ma-solve yung mga problems na binibigay sa akin or hinaharap ng kumpanya namin para ma-deliver ng tama in spite these adversities. Parang ganun siya. So, ang natutunan mo doon is yung problem solving. Problem solving at saka yung kahit distracted ka, kahit pagod ka na, you still carry on. Okay. So, pili mo, kumbaga kung hindi ka nag-bike, hindi yung mga achievement mo ngayon sa profession, hindi mangyayari. Most probably, in a way na, kasi in tied sa cycling, yung ginagawa ko ngayon, pero kung hindi man, ang epekto talaga physically and mentally, you feel sluggish, ang bilis ma-burnout, di ba? Walang motivation agad-agad. So, I can say na talaga nakatulong ang cycling. Tsaka yung pag-hosting mo ng katulad yung mga hosting mo nitong mga nakaraan. Hindi mo, parang feeling ko kung hindi ka nag-bike, hindi mo makukuha yung tama ba? Yung mga projects na yun. Totoo yun. Project na, product knowledge, number 1. Number 2, are the people around me. Kasi mas madaling mag-connect kasi same tribe mga siklista. Tapos, pangatlo is yung personality ko. Kasi before, bago pa mag-vlog, or kahit nagba-vlog pa ako, hindi ako talagang sobrang introvert Tahimik ako at sobrang mahiyain. Tipong pag kunwari family reunion, nasa kwarto lang ako. Yung mga ganun. Pero nung nilabas ako dyan, hinarap yung mga tao, nagbago ang lahat. I met a lot of person who made me learn the ropes, number 1. And number 2, ilabas ako sa shell ko. Which is talagang sobrang I owe it to them na rin. Sobrang thankful ako at na-meet ko sila. And pagdating dito sa kung nasan ako ngayon, I can say that I cannot make it on my own. So, ano ba, dun sa sabi mo yung mga tao na nagtumulong sa'yo, meron ka man parang top 3 or na tao na parang pwede mong pasalamatan? Sobrang dami. Sobrang dami, no? Pero parang yung pinaka. Top 3. Top 3 or kahit isa lang. Ikaw, depende sa'yo. Kung mata-top 3? Siguro top 5, top 3. Top 5. Top 10 nga eh. Yun. Sige, yung mga significant people na lang. Unang-una yung nagsisimula pa lang ako, yung nag-top sa akin si Mark Gunn of MOB. Thank you so much. Number 2 is Ian Alacar. Yung pinaka nag-hire sa akin kung saan ako ngayon. Yung sa events, sa mga pag-organize.
or yung biging part ng pag-organize ng event. And number 3 naman, si Topi Tejano. Yan, yung madalas kong co-host. Yan, kasi it's one thing that you're an extrovert, it's one thing na alam mo yung knowledge, pero yung step-by-step process, pag nandiyan ka sa stage, meron pa rin mga protocols and guidelines eh. May ano Kahit ano eh. may formula May formula pa rin eh. Hindi yung pupunta ka lang dyan, tapos you can say anything you want. Diba? And yon, ang sa akin lang, ang takeaway ko dito, from these 5 years na siguro, 5 years na pagbablog, and doing this thing that I love is, there's no such thing as as self-made na tao. Walang self-made eh. Somewhere along the way, some people helped you to get to where you are right now. Kasi kung ikaw lang mag-isa, you cannot claim or wala kang leverage eh. Kahit gaano mo kang kagaling, kung wala magtatap sa'yo, kung walang maniniwala sa'yo, magiging stagnant lang eh. Tsaka minsan akala natin may dumadating sa buhay natin ng mga tao or pangyayari. Akala natin accident. Pero minsan yun talaga yung kailangan mong pagdaanan or makilala tong mga taong to eh. Diba? Totoo yun. Not unless nasa kwarto ka lang, hindi ka lumalabas or hindi ka nag-face, hindi ka nagso-social media. You have to be out there. 50% of success is showing up. Yun talaga. Pag nandiyan ka lagi sa mga events, if you're meeting a lot of people, if you're building relationships, panalo ka eh. Panalo, kalahati yun, panalo ka na. Tsaka yung parang, hindi mo na kailangan hintayin pa yung opportunity. Kailangan ikaw mismo yung gumawa ng opportunity. Diba? Katulad ngayon, diba? Parang sabi ko, actually matagal na kitang sinabihan dito sa podcast. Pero parang kung hindi ako nag-message ulit na okay lang ka available, hindi mangyayari ito, diba? So parang gumawa ako ng opportunity, diba? Kaya nga, sobrang, yun, it's a good example talaga. Talaga, na, uy, kailan nga ba? Kasi, syempre, busy tayo. May mga nakakalimutan tayong mga possible na schedule. And just so happens na libre ako ngayong Friday. Kaya, di ba? Diba? Katulad nung last episode ko kay seller na siklista, nag-message siya, kasi taga Batangas yun. Malayo ka. Nag-message siya, nandito ako sa Manila. Pagka-reply kong ganun. Okay. Sige, kailan ka pwede? Sabi niya ngayon. O sige, go. Sakto. Di ba? Yung mga ganun. So, kailangan, hindi na tayo pwede, yung maghihintay tayo na, ay, hindi na ako binalikan. Yung, ay, hindi na, di ba? Hindi para sa akin to. Di ba? Hindi kay Lord. Parang hindi talaga. Pero gawin mo lahat. Di ba? Yun yung ano. So, yun, tingin ko, yung mga nakilala mong tao, hindi yan aksidente. Di ba? Kung pagka dumating yan, pwedeng hindi mo ine-expect, pero dahil nandoon ka, or ito yung ginagawa mo, nagkaroon ng link. Di ba? Na yun nga, you have the skill, you already, kasi yun nga, 50% is showing up, and then yung other 50 is para saan? Preparation. You have to do a lot of things. Gawa ka lang ng gawa. Pag dumating yung opportunity, meron ka mape-present. Yun siya. Yan, tsaka yun nga, yung mga content mo, consistent eh. Diba? Very consistent. Sa consistent, marami akong kilalang content creators talagang consistent eh. Isa ka, tsaka isa pang consistent na si Nardong Futik. Si Nard, yan. Diba? Sobrang consistent eh. Isa sa mga isa mga masisipag na diba? Taong kilala ko, 2 to 3 years ago nakilala ko siya. Gawa lang siya ng content. And ngayon, nakikita ko siya. Though lately hindi kami nagsasama kasi nga lumipat ako ng Manila, pero babalik na ako rito sa South. Nakikita ko yung mga postings niya kung sino-sino yung mga nakakasama niya. Hindi lang mga kaibigan, mga brands na nagiging kaibigan din niya at nag-o-open na rin ng doors para sa kanya. Saya nga ako pag nakikita ko, ayos talagang talagang deserve talaga. Deserve, yes. Ayan. So, may idea na kayo kay Nardong Futik. Yes, ayan. Siyempre, message na lang. Ayan. Yeah, tsaka nagka-message ko ngayon si Bumble Bike. Si Bumble Bike. Uy, si Nard Reyes watching, sakto. Nandiyan. Kakapag-message na lang, schedule, ayusin natin. Kung kailan ka available. Ayan. Nard, alam na kung sino yung... Alam na. Isa sa mga guests. Food trip tayo dito, food trip. Ayan. So, ayan. So, tapos na tayo dun sa cycling, then sa profession. Then ngayon dun tayo sa Q&A. Diba? May tayo siguro, ilang question ba gusto mo sagutin? Ikaw. Hindi ko. Siguro kahit mga 3 questions. Sige. Meron kanina yung si Burek. Ayan.
Content creator din yan eh. Kamukha ni Bumble Bike. Ayun, Bumble Bike the second. Bumble Bike the second. Ako naman si Bumble Bike. Bumble Bike. Ay, shoutout kay Mang Kalas na dito. Si Ayun, Mang Kalas, oh. EJ Photography. And si Del Dorian ang may question mamaya. Sige, balikan natin. Ayan. So, ano natin yung kay Burek? Ang question niya is, sino nang hikayat sa'yo mag-bike at kailan ka unang nahilig sa bike? Ayan. Yan. Yung question niya. Ayun, balikan natin sa mga hindi nakapanood kanina. Kasi second half pa lang ng podcast ako nag-live. Nag-live. Ayun. Naghikaya sa akin mag-bike yung mga katrabaho ko back in 2013, mga fixie riders. Tapos, ayun na, doon na nag-start yun. Doon ko na na-meet yung mga nakasama ko in the past and in the present na rin. 2013 yung mga katrabaho ko. 2015 yung barkada ko si DJ, tsaka si Gio na niyaya ako mag-trail. Kasi mountain bike yung una kong biniling bike. Tapos yung si MOB yung nag-open ng door sa akin sa road cycling, road bike. Tapos gravel bike. Ngayon, nag-gravel bike. May gravel ba si MOB? May gravel. Wala pa eh. Ang nag-open sa akin sa gravel ride si Cannondale Philippines. Okay. Pinag-iisipan ko rin yung gravel na yan. Masarap mag-gravel bike. Actually, nag-iba yung pananaw ko sa cycling kasi noong una hindi pa ako naniniwala eh. May mountain bike ako, may road bike ako. Ba't ka mag-gravel? Ba't ako mag-gravel bike? Pero na nag-gravel bike, ano? Puro gravel na ito. Oo, ngayon, mostly, pag umakit na sumulong gravel, either gravel bike or mountain bike. Hindi kasi nakakapagod masyado. No? Saka, nandun yung yung tinatawag nilang quote-unquote party pace. Na hindi ka committed maging fast. But if you want to be fast, kaya naman. Pero may fun factor eh. Nandyan yung, nawala kasi sa road bike, nandyan yung, mabilis ako, mapusok, ganyan, PR. Pero nandito yung, parang nagtuturing ka, nagkukwentuhan kayo ng mga kaibigan mo, kaya niyong bumilis, pero hindi naman kailangan 40 pa lang yung takbo. Pang steady pace. Pero mga 30 to 35, no? Mga sa gravel. Decent, kaya. Pero nandun pa rin yung fun factor. Hindi mawawala. More on pasyal, no? Pasyal. So, ayan. So, next question. May question dyan kanina, no? Si Ben, taga Cavite to eh. Si Ben Gloria. Trial hunters, kung hindi nyo kung naalala nyo. Quick tips naman, Jer, on how to juggle many things. In your case, ay work, bike posting, video editing, etc. Actually, it's still a challenge until now. Tinanong din sa akin yun sa ibang podcast, saka sa ibang mga video guesting. Ang sabi is, paano daw nababalance? Ang daming ginagawa. Para sa akin kasi, you have to identify, unang-una yung gusto mong gawin, yung mga dapat mong gawin, at saka pangatlo, yung mga hindi mo dapat gawin. Yun. It's task management talaga. And time management is task management. I-identify mo, lahat naman tayo may 24 hours a day. Ano yung mga dapat mong gawin? So, i-divide mo yan. And then, tingnan mo rito kung ano yung kaya mong tapusin agad-agad. Yan. And then, yun na. Scheduling na yan eh. It all boils down to scheduling. Though, may mga time talaga na hindi mo matatapos lahat. Yun. And when it comes to answering to clients, I would rather under-promise than, ang tawag dito? Mahirap mag-over-promise. So, under-promise and then over-deliver so that you exceed their expectations. Pero, wag mo sasabihin na, uy, kaya ko itong gawin. Pero, yun kayo yung iwasan natin dun eh. Sabihin mong, yes, sige, gagawin ko yan. Pero at the same time, ay, sorry, hindi kaya ng oras ko. Tsaka sabihin mo yung totoo. Sabihin mo yung totoo. You have to be honest with how you can fulfill at a certain time. Pero yun lang, to sum it up, ganun lang talaga task management. Drop whatever things na hindi importante and then identify things na important and stick to it. Okay. Add ako doon sa yung sinabi mo na kailangan alam mo yung dapat mong gawin. Siguro mas maganda isulat nyo yung currently na ginagawa nyo. Yun ang laking bagay. Tapos makikita nyo doon, alin doon yung hindi nyo dapat gawin. Di ba? Halimbawa yung per hour, makita mo, oy, nanood ka ng ganito, naglaro ka ng ganito, tapos hindi mo naman goal na maging pro gamer. Di ba? Hindi mo naman goal na tapusin yung mga palabas na hindi naman kasama doon sa goal mo. Di ba? Siguro yun. Yung dapat na work time pero dapat ginagawa mo yun. Gabi, mga prime time yung after work. Pero nagagawa mo during,
parang, ito ang sakit natin eh. I'm very guilty of it as well. Yung nagbabrowse ka sa Facebook or any social media, tas before you know it, 15 minutes na pala yung nakakalampas. Parang, wala naman akong ginagawa. Nag-scroll lang ako, sayang yung oras. Parang may reward yung pag-scroll mo, pero at the same time, wala namang nararating. Kaya, we have to be very aware sa pag-scroll natin sa social media. Kasi, the way we consume, yun yung magdadala na sa atin eh. Kasi ano yan eh? Dapat matanggal mo yung sarili mo as consumer eh. Oo. Yun, di ba? Produce ka rin ng produce, pero the way you consume things, kailangan talaga maging maingat tayo. Kasi libre ang social media eh, pero ang bayad dyan yung oras natin. Napakahalaga. Sayang lang. Oo, yun yung buhay eh, yung oras eh. Time. Ayun. Kaya thankful ako kay Jer. Pumunta siya dito, binigay niya yung time niya, which is binigay niya yung life niya. Sa itong oras na to, binigay mo yung buhay mo, hindi lang yung oras. Diba? Sa mga nanonood. Ayan, sa mga nanonood. Ang buong buhay ko. Ayan, thank you. Ayan, so next question, meron pa ba? Yes, question. Ano ba dapat i-consider bago mag-umpisa ng cycling vlog? Kailangan mo ng good looks na naman. Cycling vlog? Kailangan mo ng bike ka siya. Cycling vlog eh. Kasi ang misconception sa pag-vlog, kailangan mo ng magandang camera, mabilis na bike, magandang bisikleta. Hindi. Nag-start ako, cellphone lang. Parang unang 2 taon, cellphone. Hindi pa siya yung latest na model. Basta importante lang kasi dito, tell your story. It doesn't matter how good or how not that good yung gear mo, as long as meron kang boses para sabihin yung storya mo. Saan ka umahon, paano mo inahon, sino yung mga kasama mo, and paghihikayat sa mga nanonood kung bakit maganda yung lugar na yon, bakit mo nagustuhan. Yun lang na may importante doon. If you want to focus on gear, pwede ka mag-review. Ano yung input mo ron doon sa group set example. Yun lang naman eh. Kung ano yung importante to eh, sinabi ni Andy Haon sa akin. Ano yung maiaambag mo doon sa audience para meron silang value. So the keyword here is value. Yun siya. Create value talaga. Create value. Oo. Hindi pwedeng selfish eh. Daro. Ang lakas ko, naahon ko to. Nandito na ako guys. Ayan, Nandito pagod na ako. Napagod ako pero naahon ko. Tapos wala nakuha. Paano pumunta ron? Ano nangyari? Tsaka add ko lang din yung tungkol dun sa kung paano mag-start. Kasi, di ba sabi mo kanina yung story. Di ba? So, para sa akin, lahat ng kahit nag-i-start ka pa lang, actually kahit hindi ka pa rin nag-i-start mag-bike, may story ka na eh. Di ba? Tsaka meron kang may authenticity dun sa sarili mo eh. Yes. Di ba? So, katulad nung last pumunta ako ng Rempal, yung kay Ian Howe na event. Ay, Sunday ba yun? Sunday. Basta nagkataon na nandun din ako, parang meron palang event. So, meron akong mga nagvo-vlog din doon. Sabi ko, usap tayo sa table dito sa podcast. Sabi, hindi pa ako sikat eh. Hindi pa ako yun nga, sabi ko nga sa kanila, sabi ko, hindi naman kailangan na sikat. Sabi, meron na matututunan yung mga tao tungkol sa buhay mo. Diba? Imposibleng wala eh. Diba? So, kailangan lang natin hukayin. Katulad ngayon, diba? Ganito yung ginagawa natin sa podcast na Behind Pedals. Inuhukay natin. Wala yan sa numbers lang yun eh. Wala yan sa number of viewers, wala yan sa number of subscribers or followers. Kung ano yung mapuput mo on the table. Kahit ako ngayon, ang dami ko pa rin natututunan sa mga bago pa lang nagbabike. Diba? I cannot claim na alam ko lahat eh. Ang dami ko pa rin natutunan hanggang ngayon. At pag pinapanood ko kunwari, yung isa, or yung mga examples ito, podcast, may napupulot pa rin akong aral eh. Kasi lahat tayo may impart. It doesn't matter if you're an expert or a newbie, meron ka may aambag. Ayan. Kaya sa mga nag-i-start na mag-content, message nyo lang ako. Ayan, gumawa kayo ng opportunity. Hindi yung opportunity yung lalapit sa inyo. Gumawa tayo. Ayan, ng opportunity. Ayan. Diba? Parang ano yun eh, yung may si Juan Tamad. Yung kala yung hintay yung malaglag yung bayabas. Diba? Hindi yung malalaglag eh. Diba? Kailangan mong kunin. Sa akin, walang kinalaman kung ilan yung subscribers. Basta i-message nyo lang ako, mag-ano tayo na schedule, go na agad, diba? Ayan. Meron pa ba? May question pa dyan? Para kay Jer Victor. Sorry, nagbabasa ako. Sige. May question pa dyan. Yung sa'yo muna, sorry.
O, ito muna. Hindi, okay na, yan lang. Sige. Wala na rin naman ditong question na. Sige. Sabi ni William Fleur Bain, papasabay sa padyakan ko sa inyo, hindi ko Ferrer. Nasa 16 to 22 kph madalas padyakan ko eh. Pero nakapag-highest na ako. Pwede naman eh, wala naman kasi sa bilis. Highest point at Batman loop ako ng solo. Kung 22 kilometers per hour, nakapag-Batman loop, mabilis na yun. Nakapag-Batman loop ka rin eh. So okay lang. Ang Batman loop yung Infanta loop eh, na may Laguna loop. Kasi hugis Batman. Hugis Batman. Wala naman sa speed. Nasa schedule din naman eh. Kasi kami ni Nico, meron kaming mga ride na kailangan makauwi at this point. So magmamadali. Not doesn't mean na mabilis kami. Yung kung kaya lang namin. And at the same time, meron din kami mga ride na talagang magra-ride kami, 20 lang yung takbo, tapos magkakain sa isang point, tapos magkukwentuhan, tawanan lang, yung gano'n. Sobrang walwal na ride lang. So it doesn't matter how fast or how slow. Nasa usapan naman yan. 22 kilometers is decent para sa long ride. Walang problema dun. Yan. So, meron pa bang question? So far, wala pa. Wala na. Ayan. So, siguro, na tayo para baka magabihin ka or ano? Ano oras na ba? Aga pa. Maaga pa. Rush hour pa ata ito. Traffic pa nito. Rush hour pa. Sige, pwede pa tayong mag-ano. So, yun. Ang ko lang is, kung di ba kanina nag-give thanks ka doon sa mga tao, doon sa mga, baka yung mga brands na sumuport sa'yo. Yes. Ayan, pwede kang mag-ano. Okay. Para pa-promote natin, di ba? Yes. Pasalamat. Dito pala yung camera. Dito ko tumitingin sa cellphone. Yun lang, sa editing, makikita yan. Okay lang yan. Wala ang problema. Anyway. Yun. Thank you so much sa lahat ng tumulong sa akin kung nasan ako ngayon. And I'm still in the process of learning. Diba? Matagal ko nang ginagawa. 5 years. Para sa hindi pa yata matagal eh. Sakto lang. Hindi ko alam eh. Sa edad ba natin, mabilis ba 5 years? Ilang taon na ba si Jer Victoria? Tanda na ako. Ewan ko, relatively. 37 na ako eh. Kaka-37 ko lang na October. Magkadikit lang pala tayo. Ayan. 38 ako eh. 38. Mga ano tayo, mga tito. Mga tito na tayo. Yun. Nag-ice cream kami ni Miko kasi may business yung isa akong yung Keto Ice Cream. Saan yan? Nag-open na sila sa South eh, yung Sugar with an X. Sugar kasi keto. Wala siyang sugar. Yun. Tapos, kumakain kayo ice cream, alam ko na, gawa tayong ice creaman, sorbetitos. Sabi nga, sorbetitos. Yan. Shoutout nga pala kay Nico Ferrer. Yan, mga kasama ko sa long ride. Yan. Kapwa kalbo. Yun, no? Uy, si Tim Tagle nanonood. Sir Tim. UCI, Phil Cycling. Phil Cycling. Tim Tagle of Victoria. Victoria Sir Bike Tim, Trails. may ID pala ako dyan. Ayun, no? Yung ID ko ng UCI, hindi ko pa nakukuha. Ay, oo nga. Ayan. Ngayon, may mga nagpa-follow down ng UCI ID ngayon. Nung last kasi na pumunta ako, wala daw. Naiuwi nung, ewan ko kasi doon. Okay. Baka sa Phil Cycling na mismo. Pero, it's in the works naman siguro. Yun, no? Tim Tagle, hello daw. Hello. Yun, kita-kits ulit. Tim Tagle, kailan ba? Message tayo. Bukas pa ba, Victoria? Ayan, bukas pa. Bukas pa? Message tayo, usap tayo dito. Yun, no? Ayan. Yun, mukhang na. Ayan. Mukhang future special guest natin, si Sir Tim. Yun, no? Okay, papasalamat pala ako. Unang-una, si Miko na sakto. Nanonood si Miko. Yun, no? Thank you so much lahat ng mga tumulong sa akin, brands, people, MOB Philippines, Ian Alacar, Cannondale Philippines, sino pa ba? Team Spider, maraming Booster C Energy Shot, maraming salamat. And Mark Gan, Jen Gan, sino pa ba? Topi Tejano, sino pa? Sino dami, hindi ko dami, no? Dami. Ron Moreno. Ayan, Minimalist cyclist. Very, parang isa sa mga surprise na kaibigan at kasama sa cycling. Alam mo, hindi ko makakalimutan yung yung napadali mo yung 200 kilometers ko na daang Reina Laps. Kasi nagkwentuhan tayo. Hindi na malaya, no? Hindi na malaya. Haba nung kwentuhan natin. Grabe. You know? Cycling Chef nanonood. Salamat sa input po.
isa po kayo sa mga naunang napanood ko. Keep on inspiring new content creators and new cycling. Pampanga yan, no? Tama ba? Shoutout din kay Miko sa may cycling chef. Pampanga ba yan? Si cycling chef? Yes, galing, ano siya? Apalit, Pampanga. Yan. Lagi ako dyan, Mexico. Sa Mexico. Sa Mexico. Ayan. Nice. Ayun, no? Baka magka-collab ba? Oo. Ron Moreno. Dadaling ko ba ito sa Mexico? Yun, no? Yung buong set, no? Buong set. Yung Cycling Chef X Ron Moreno. Malay mo. Tsaka magkakaroon silang ride with Ian Hawa. Yung chicken ride ba yun? Yung sa ano niya? Ay, dyan yun, di ba? Oo. Yung lunch ride nila dun sa ano niya, sa restaurant niya. Saan tayo? si Miko, kala mo PM lang. Saan tayo sa weekend? Tara, rempal tayo. Rempal o kaya ahon coffee. The usual. Or to ka dun ulit. Yun. Hello daw. Hello. Evelino Napolis Marhubio Jr. Hello sa'yo. Ayan. Meron akong isang route, yung napag-usapan namin ni Seller na siklista. Sa Anilaw to, secret route. Uy, Anilaw, Mabini? Bini. Nakapag-Mabini loop ka na ba? Hindi pa. Pinag-usapan namin ni Miko nung isang araw lang, Mabini loop. Kasi taga doon ako. Sakto. Oh? Oo, taga doon ako. Malapit lang ako doon. Batanggenyo ka pala? Oo. Batanggenyo din ako. Saan ka sa Batangas? Sa Rosario. Malapit. Sa kabila. Kabila. Side. Ikaw sa San Juan. malayo kayo. Yung maganda rin yung loop. Yung last nag-loop din ako. Yung Part San Juan loop. Oo. Part ng Taal loop. Ayan. I-schedule natin. Yun, sige. Ayan. Nice. Sabado, sa malapit lang, sa linggo, yung masakit. Nako, ano kaya itong inaano ni Miko? Lods, ako yung nagmamarathon ng channel mo lately. Uy, thank you. Salamat. Ayun, salamat pala sa mga nanonood, no? Yeah, thank you. All the viewers, yung mga, lalo na yung mga matatagal na nanonood. Thank you so much. Buhay na buhay pa rin yung channel. Though hindi ako yung dating talagang consistent, pero ngayon nag-upload pa rin ako. Mga once a week. Yan, tsaka yung yung YouTube ngayon, iba na yung Iba parang nag-iba siya na parang naano siya ni Facebook tsaka ni Na-integrate ni TikTok Ito, parang nagkasabayan. Mm. Yun. At saka isa pang nakakatuwa yung mga napanood ko sa TikTok ngayon. Ang dami ngayon na na may napupulot akong aral sa kanila sa ganung format. Nakakatuwa. May TikTok ka na ba? May TikTok ka? Meron. Pero hindi ko siya ganun nabibuild kasi committed ako sa YouTube saka Facebook Pero hopefully maging consistent din sa TikTok pag may time. Sa ngayon kasi ang priority ko talaga work saka konting edit. Mga mabilisang Mabilisan na lang talaga. Yun. Ayan. So, sa mga, di ba, yung mga nagko-content ngayon, so mag-i-start pa lang sila. Sige, habang may time pa tayo. Sige. Para may matutunan din sila. Ano yung parang marirecommend mo sa ngayon? Kung mag-i-start ka na mag-content, saan magko-content? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ano pa ba? Meron pa bang bago or ano? Para sa akin, lahat pero kung parang marirecommend mo na parang okay, yung... Kasi sa YouTube ngayon, parang ang hirap. Kung ngayon lang mag-umpisa, kung hindi pa ako monetize, parang mahihirapan ako kay YouTube Mahirap in terms of kukuha ng time kasi dahil sa editing. Kung nagsisimula pa lang at hindi ganun committed sa time due to time constraints dahil sa commitments, dahil sa work. Para sa akin, mas maganda sa Facebook kasi 3 minutes lang naman yung required. Though wala naman time limit kung yung gano'ng kahaba mo gusto. Or sa TikTok din. Kasi sa TikTok, parang nakita ko sa TikTok parang nag-Instagram stories Sinasabi mo yung nakikita mo at saka yung story mo briefly and at the same time, it doesn't have to take so long pag mag-edit. Actually, pag nag-TikTok ka pwede ka na mag-edit dun Alam yung bagay. Yung iba parang naninibago sa TikTok pero para sa akin, it's a game changer talaga sa creating content. TikTok ngayon, it's not even the future now, it's the present sa akin. Yung short form videos. Masyadong busy yung mga tao ngayon para mag-focus sa long form videos. Pero hindi mo pwedeng kalimutan yung long Hindi mo makakalimutan kasi yung pinaka details nandyan. Pagdating sa mga how-tos, yung sa mga tips, yung mga top 10 na mahaba, YouTube talaga pwede sa YouTube YouTube talaga papanoorin mo Saka yung pinaka-detail ng directions, etc. Pero, kung gusto mo ng quick entertainment, storytelling, and parang lang talaga parang quick, tawag nito, dopamine high lang. And ma-entertain, generally, TikTok, nandyan. Kaya, stick to short form videos and at the same time, maintain pa rin yung long form videos. Ayan. So, siguro, baka meron pang question dyan. Ano natin? Shoutout
kay Brian Villaruel, Romblon, from Romblon. Grabe layo. Wow. Yun no. R&R Jolenza, si R&R, mabinilog daw, sabi ni mabinilog sa Taft. Ayan, pwede ako mag-set ng ng Mabini Loop, may bahay doon. Meron doon tayong pagstayan na at least wala nang gagastos yung pagkain na lang. Pwedeng kung 20 below, meron doon. Meron naman kung abutin 50 katao, meron din. Wow. Parang gano'n. Grabe. So, pero okay na. Para sa I prefer mas konti. Mas konti, no? Yun. Ang hirap Oo, mahirap. Ang hirap mag-organize. Mahirap na. Hindi, pero pwede siguro doon na mag-start. Kaya yan ang natin. Ayan. Para ituturo ko kayo doon sa pwede tayong mag-Mabini Loop X secret route. Ba? Parang yung Di ba? Sige. Ayan, parang baka malampasan natin yung black wall na... Nako, may ganun ba? May ganun peg ba? Tingnan natin. Hindi, parang kayo na mismo magsabi. Hindi, sige. Hindi lang yung parang ako sabihin ko, naman sabihin ko mas mahirap sa black wall, pero... Malaman natin sa video yan kung... Pag binlog natin yan, kung anong masakit. Talaga. Paano dito pasakitan? Pasakitan eh. Ayan. So, siguro, na natin? Meron pa ba? Baka may gusto pa sagutin dyan. Good. Kasi nakailang din tayo. Ang haba na rin ng live stream natin. Okay. Sige. Ayan. So, again, thank you kay Jer Victor sa pagpunta and pag-G sa invitation. Yes. Ayan. And yun nga, ang gusto ko lang dito sa Behind Pedals is sana nakilala nyo ng mas lubusan si Jer Victor. Pero lang dun sa hindi natin nahukay yung love life eh. Hindi natin nahukay eh. Pero siguro baka next time. ibang podcast naman. Parang pwedeng gawang podcast na love February edition. February edition. Ayan. So yun, again, thank you kay Jer Victor and ayun, baka may may po-promote. Ayan. Events. Mga events. Ayun, Halo Wheels sa Sunday, October 29 by Team Spider sa SMDC. Sun Mall sa may Welcome Rotonda. Wear your best costume. Yan, kasama natin yung mga Spider Ambassadors kagaya ni Ian Howe, Nardo Futek, Ride with Bea, Ruth Cheryl, Petek Xenon. Hindi lang mga cycling vloggers to, may mga moto vloggers din. So yan, kita-kits tayo. Tapos Route 111 ni Mang Kalas sa 1111. Hindi ako kasama doon. Remote lang. Pero remote lang. Dahil sa November 11 and 12 din, yung Bike Fest sa South ng South Cycling Community sa Arden Botanical Estate dito sa may GMA at saka Silang. Silang ba 'yon? Sa may Tanza yun? Tanza pala, Cavite. Yan. Arden. So, gravel race, may off-road duathlon, may XC, tsaka e-bike race. Big shoutout kay Sir Cho. Yan, sa mga naging helpful sa career natin bilang content creators. Ayan, Sir Cho. Tingnan natin baka before nung event, no? Ay, kaso, kailangan ko i-edit agad. Ayaw nga. Ayan. Pero tingnan natin, malay natin, di ba? Baka mag-guest din dito. Oo, before maganda kung mahabol yung before event, no? Sana. Para ma-plug. Oo, ayan. Ano pa? Meron pa ba? I think that's it. Yan na. Okay. Wala ka bang babatiin? A special someone? Okay na. To everyone. Ride safe. Okay. Sige. So, ayan. Close na natin. Thank you again. And this is Behind Pedal with Jer Victor. Thank you very much. Thank you so much for having me. Maraming salamat, Ron. Thank you. Ayan. Alright. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah.